So, hi guys! It's me, your 3-year vlog. So, it almost 4 days na nang wala pa akong upload, ng panibagong upload. Kaya, since na-comment ko naman na magbigay kayo ng questions sa akin at yun na lang po ang iba-vlog ko. And dito po yun sa amin ni vlog po namin. Ayan, dito po sa vlog na yan. Dito po ako ng mga katanungan. Ayan. Sabi ko sa comment ko dito, guys, bigay po kayo ng mga questions na gusto nyong malaman, yung kaya ko pong sagutin. Ipa-vlog ko po mga katanungan nyo. Pa-reply na lang po ako. So, ayun. May mga may mga nag-comment na mga nagbigay ng questions regarding po sa lives ko at sa mga kasamahan ko. Ayan, start na tayo, guys. Hi Trixie, lahat ng vlog mo napapanood ko ang question ko sa'yo. Ay, mali. Hi Trixie, lahat ng vlog mo napapanood ko. Ang question ko sa'yo, may posibilidad bang maggusto ka kay Justin pag wala ka pang ka-MU? Para po sa akin is wala. Wala po talaga, as in, hindi. Never, charot. Hindi ko po alam. Hindi po. Kasi, since, ang turing ko po sa kanya is, older brother ko na rin, at kaibigan, masasandalan, as long as, very good pa naman po. Hindi po, talaga magkaibigan lang po talaga kami. At, second question. Ang tanong ko sa'yo, galing naman, yung unang tanong po galing kay Ma'am Atnida Agot 5196. Ayan. Sa second question naman natin is, galing to kay @user QT5F Cameroots. Yan. Ang tanong ko sa'yo, Trixie, kung halimbawa ba na manligaw sa'yo si Justin, may pag-asa ba kaya? Kasi bagay kayong dalawa. Natutuwa ako sa inyong dalawa pag magkasama. Pag nanligaw, wala po. Hindi ko rin po talaga alam. Basta, ang goal ko ngayon is yung makamit ko yung dreams ko for now. Bakit po puro about sa amin ni Agira ang naandito? Galing naman kay Ma'am at Melody Terneo 2378. Hello Trixie, watching from Hong Kong. Tanong ko lang, if ever ba na gusto mo nang pumasok sa isang relasyon, anong mas gusto mo na kapartner? Yung matagal mo nang nakakasama or yung kikilalanin mo pa lang? Super bagay kasi kayo ni Justin. Hoping na in God's perfect timing, kayo yung magkatuluyan. Kung ano yung mas prefer ko sa isang relationship, kung mas kilala ko ba ng matagalan or kikilalanin pala. Paano ba to? Hirap naman. Halos, sabayan lang din po kasi na-meet ko yung dalawa. Sabayan lang din po. During, binablog pa po sila Rachel. Tapos na-meet po namin sila Kuya Vian. Tapos sinama po kami ni Kuya Roel sa SM. At na-meet ko po si Justin doon sa pinakaunang kotse po ni Kuya Vian, ni Kuya VG's rather. At doon kami nag-met. At yung current MU ko po ngayon is halos kasabayan lang din po nang makilala ko si Justin. So, sabayan niya lang. Ang hirap naman. Hindi ko po alam. Yun po ang sagot ko, hindi ko po alam. Basta, masaya po ang puso ko ngayon. Happy po ako ngayon sa mga nangyayari po sa family ko, sa buhay ko, at thankful po ako sa inyong lahat. At lalong-lalo na kay God, syempre. At kay Ma'am at G.Jero Vlog.
Trixie, if ever na mawala kang ka-MU, is it possible ba na magustuhan mo si Justine kasi mabait siya at very responsible siya? Siguro po, standard na rin po natin si Justine. Bakit pa puro si Justine naman ang naandito sa aking katanungan, guys? Pwede bang iba naman about kila Kuya Roel, ganon, sa family ko, sa family na Kuya, ganon, sa family na Rachel, random, sa mga friends ko. Pwede nyo akong tanungin, guys. Pero bakit puro si Justine naman? Sige. Nga ulit yun. If ever na wala akong ka-MU. Siguro po, kung wala pa akong ka-MU, si Justine po is standard na po ng ibang girls. Kasi si Justine po is maaasahan rin naman po siya. May care at sunduin ka rin po niya kung nasaan lupalop ka naman ng mundo. At para ma-sure lang na safe kang makauwi. At susunduin ka niya. Hatid sundo, ganun. Ititreat ka pa niya, guys, like little sister. Pero sa akin na, little sister. Sa iba, bahala na po kayo, charot. Ayan. Kamusta na kayo? Galing naman kay whatever it takes. Kamusta na kayo ng ka-MU mo or manliligaw? Going strong pa rin ba? Yes po. Going strong and counting pa rin po kami ng months na kasama ko siya. Super strong kami ngayon kahit we faced a lot of biggest problem in our lives. Talagang kailangan lang po namin ng oras. Kailangan na, paano ba? Basta, okay pa naman po kami. Masaya po kami ngayon. Masaya po ang puso namin parehas. At, hindi lang po kami nagkakasama sa school ngayon since OJT po siya. Sila po yung last OJT. At since, na-excuse po sila for 1 week dahil po sa NAT exam, at sa mga review about po sana. Yan ba kami nagkakasama sa mga naraang araw. At busy rin po kasi kami since graduating ng grade 12, senior high school. Strong po kami at love na love ko po si Axel. At sa mga susunod po na problem, just in case na hindi kami magkaintindihan, ay pipiliin ko pa rin siya, guys. Naayos rin naman po yung problem, lalong-lalo na sa maliit na bagay. Siguro napakababaw ko lang po talaga ganun. At sa mga nagsasabi po na seloso po si Axel, hindi po. Dahil po siya rin po yung nagsasupport po sa akin na i-push yung pagbablog ko. Collaboration between the two boys, which is kay si Janjan at si Justine. Siya rin po yung tumutulak sa akin na push mo yan, mag-vlog ka, para sa'yo rin naman yan, para sa family mo. At sana po is huwag na po natin pakialaman ang ka-MU ko at pagsabihin ng kung ano-ano. Kasi guys, nakasuporta po siya sa amin. Supportado niya po ako. Yan. Sa ka-MU ko dyan. Stay what you are, magpakabait ka, at galingan mo lagi sa ACADS mo, at congratulations dahil honor ka. Nasa honor list po si Axel. And congrats. Galingan mo palagi. Mag-iingat ka dyan sa OJT mo. Kanina pa ba? Galing naman kay at Sarah Dean 829. Anong sabi ng ka-MU mo na lagi kayong nagkikita ni Justine? Sinusundo ka, kumakain kayong dalawa lang, at kung may lakad ang grupo ni Dodong o may banding, lunch or dinner kasama ka. At nakakabanding mo rin ba ang ka-MU mo? Ingat palagi at natutuwa ako pag nag-aasaran kayo ni Justine kasi kalog kayo parehas. Sabi po ng ka-MU ko, ayan, based po sa una kong sinabi, talagang supportado naman po ako ni Axel sa pagbablog ko, sa journey ko ngayon. At isa po siya sa nasasandalan ko lalong-lalo na po nung mag-best friend pa lang po kami. Siya rin po yung napaglalabasan ko ng sama ng loob dahil sa
mga taong wala naman pong ambag sa buhay namin at sa buhay ko, na nababash po ako regarding po sa mga nakikita nilang hindi naman po talaga totoo at gawa-gawa lang naman po talaga. Ang okay lang po sa ka-MU ko na kumain kami. Dahil po, may purpose naman po yun. Hindi naman po talaga para sa akin lang at para sa amin, gano'n. Minsan po kasama po namin sa grupo namin si Axel. Kumakain din po kami sa labas, kasama po sila Kuya Roel. Pero talagang ayaw niya lang po magpakita sa camera. Yun lang po yung problem. Nahiya po talaga yun. Pero, thank you, Axel. Kay at Maribel Bunag, 3896. Anong course mo, Trixie, kapag college ka? May iba lang, dami nang natanong sa inyo ni Justine. May gusto po kayo pursue na college course. Pero, hindi po kaya ng budget talaga ng parents ko. At wala rin po akong sapat na pang tuition fee para sa nursing. Since wala pong budget, kaya nag-ibang course na lang po ako. Parang ang hirap po i-pursue nung course ko ngayon. At nag-entrance exam po kami sa CMSC, which is free tuition, free lahat. Yan. Pamasay lang po ang gagastusin at mga projects, ganun. Para hindi na po problema sa financial. Hirap din po kasi kami sa financial. Kahit naman po gato yung sitwasyon namin ngayon, talagang walang-wala pa rin po. Pero, thank you so much po sa inyo dahil nakasuporta po kayo lagi sa amin. Sapat lang po yung kinikita ng parents ko at hindi po kaya yung nursing. Kaya okay lang po. Mag-office na lang po ako if ever na makapasa. Galing naman kay at Boy Avila. Mr. Ray, ito sitwasyon. Alam natin na persegido ka sa pag-aaral mo as a firm stepladder for your future career. And maybe 4 or 5 years from now, malamang nasa peak ka na ng career mo. Say for instance, kung pagkakaloobin ka ni Lord, pro ka na. And then, during that time, malamang mag-boom na rin ang sa ngayon. Ang munti mo channel as a vlogger. Now, may multi-million pitik sa tenga question. Given that situation to be now, which one do you pursue? Your career or being a full-time vlogger? Grabe. Which one? Ano yung ipupursue ko? Pursue being career or being a full-time vlogger. Para po sa akin if ever na makuha ko po yung career na gusto ko, kaya naman pong maisingit siguro yung pag-vlog doon, yung a day in my life, a day in a life vlogging, kung paano ako pumunta, magtrabaho, ganun. Para sa akin both, hindi ako mamimili dyan, guys. Kasi gusto ko yung pag-vlog ko ngayon. Talagang ipupursue ko to ngayon. Yan. Ipupursue ko to ngayon. Yung career ko talagang, sana makuha ko yan. Lord, please, bigay mo na sa akin to. Galing kay Ma'am ay may bagin. Basta. Hi Trixie, my question is, will you give Justin a chance to prove himself in his momentary secret feelings to you? Thank you for your response. Puro po pala sa amin ang tanong. Hindi ko po alam talaga. Kasi, may ka-MU po ako at hindi po ako ipagpalit yung ka-MU ko dahil sa
Masaya po ako ngayon at sana wag po kayong magalit sa akin. Supportahan niyo na lang po sana kami at si Justine po ay may nagugustuhan at hindi po ako yun. Though alam ko naman po kung sino, kaya basta tahimik na lang po ako. Magalit siya eh. At Monica Fernando, sino ba BFF mong tunay pangalanan mo, Tariray? Siyempre, tinatanong pa po ba yan? May homies. Since grade 11 po, sila po talaga yung nahanap namin na Rachel na true friends at worth it na makipagkaibigan sa kanila kasi hindi ka nila hihilahin pababa. Unlike sa ibang mong charot. Dili na lang pa ako magtaka. Unlike po sa ibang, alam niyo na guys, sa mga kaklase niyo, ganun. Pero sila po talaga ang homies namin ni Rachel. Grabe. Tutulungan ka sa lahat. Hindi ka iiwan pababa. Hindi ka iiwan. Talaga andyan sila. If may problema ka, kahit saan, sasamahan ka nila. Yes po, at nagkatanin po sila ng debut ko. At ngayong debut po ni Rachel is complete po kami. Kaya panoorin niyo po ito yung natin. Si Christian Parlan. Yan, Christian Parlan. At Micaela Borbe. Si Joshua Amaro. Mary Lavenia. Angela Frondoso. Princess Panotes. Jessica Panotes. Winnie Luterte. Angelo Abla at Micaela Borbe, Rachel Morales at ako. Yan, kami po ang homies. Sana lang po namin sa high school life ko po. Sila lang po talaga ang friend ko. Dahil friendless lang po talaga ako. At kung makikita niyo naman po nung debut ko talaga, halos iilan lang po. Pero nakompleto naman po siya dahil parang yung mga nami-meet ko po from other barangays, in-invite ko na lang din po. At wala, charot. Invite ko po. Galing kay user BD5UR. Basta mahaba. May question ako, Trixie. If you given a chance na maging kayo in the future as love team ni Justine, okay ba sa'yo? Huwag mong bigyan ng focus ang ka-MU mo. Ay. Kasi kung kayo talaga, isipin mo ang channel. Pag po sana sasama ang loob nyo, para po sa akin is, napagsasabay ko naman po eh. Though, we're both focusing on our studies naman po. Hindi po kami nag-uusap ngayon ng ka-MU ko dahil we respect our time, personal time po. Kasi kailangan din naman po namin, hindi naman po sa lahat ng oras na magkasama dapat kami. May kanya-kanya rin po kaming personal time. Hindi po pwedeng sama lang kami lagi. Ako po may personal time ako. Vlogging. Studying. Kailangan ko mag-aral. At kailangan din po niya mag-aral. Kami. At hindi rin naman po dapat na palagi magkasama din kami ni Justine. May MU po ako. At syempre bilang respect ko po dun sa tao, may limit naman po ako. At si Justine nga po ay may nagugustuhan, hindi po ako. Sa love team po, okay. Payag po ang ka-MU ko. Hindi naman po ako pinagbabawalan. Sa love team po, okay. Supportado po ako ng ka-MU ko. At don't worry po. My Papi Axel was supporting me as always. At hindi po naging away. Hindi po kami nag-away regarding sa tanong or sa amin ni Justine. Never in our life po talaga. Dahil po nakasupport po siya sa akin. Ako sasama na daw niya.
Galing naman kay @user UX 3XT na haba po. Hi anak Trixie, good day to you. Nak, my question is, balik tanaw tayo sa nakaraang buhay niyo last year, di ba? Nangunguha kayo ng basura na pwede pa mapakinabang at binibenta niyo ni Rachel para dagdag sa gastusin sa school at sa pang-araw-araw. Possible ba na magagawa niyo ulit ni Rachel na manguha or mamulot ng basura at ibenta? At ang inyong pinagbebentang basura, magagawa niyo ba itulong din sa mga pulubi? I mean is, charity vlog niyo pa din kahit sa konti lang nakakatulong kayo. Thanks na, hoping na mapansin mo katanungan ko. At siya nga pala, gusto ko kayo ni Justine, parang Ruel at Rachel lang. Yung BFF na walang level kasi ako noon, mas gusto kong friends ko mga boys, lalo na marespeto. And ang haba ng message ni ma'am. So, balik tanaw daw po tayo sa buhay namin dati. Kaya naman po, kapag hindi po kami busy ngayon, talagang kaya po namin balikan yung nakaraan namin ni Rachel. Kaya po namin mamulot ng basura, mga ngalakal at ibenta para ibigay po sa nangangailangan. Ay, excuse po. Opo, kaya po namin yung gawin. Pero ngayon po kasi talaga ang hirap po ng time ng time management. Since graduating nga po kami, grabe po. So, tapos na bago pa po ng parang minamadali po talaga ng DepEd lahat-lahat. Kailangan po makagrad, dapat po June pa po ang graduation eh. Pero almost napaaga po ng 1 month. Ngayong May 31 graduation na po namin. So, kailangan minamadali na po namin ang lahat. So, kami na-exam pala po kami sa NET exam. At may exam na naman po kami for April, basta April po. First week ng April. Exam po namin ulit sa school. At after po ng exam namin sa 3rd quarter, may another exam na naman. Ang bilis lang po ng araw. Kaya, kapag may time po kami talagang sisikapin po namin na matupad po itong comment po ninyo. At Somarul, ang hirap naman po ng pronunciation nito. Basahin ko na lang po yung question. Anak Trixie, if I ask you to choose among the 2 guys, Justine and Janjan, sino ang pipiliin mo maging boyfriend mo? Si Axel po. Si Axel po. Hindi naman po kami nagmamadali ni Axel. Talagang hindi po kami nagmamadali. Talagang just go with the flow lang po. Talagang kailangan lang unahin yung mga dapat unahin, lalo na po sa ACADS. And sabi po niya sa parents ko, hanggat hindi pa po kami ngayon, unahin po namin yung ACADS po namin. Since graduating nga po talaga kami. At ngayon nga po is, busy po kami parehas. At we respect our personal time. Kaya, ingat ka dyan. Always. Wala po sa choices talaga. Sa Axel po talaga. Hindi lang po kami nagmamadali. Pinagdalaan po talaga namin ng oras yan. Galing naman kay Sir at Mario Madrid 6028. Hello Trixie from Toronto, Canada. I always watch your vlog. Ang katanungan ko, tinatanong sa iyo din to, nanliligaw ba sa iyo si Justine? Kung manliligaw ba siya sa iyo, may pag-asa pa siya. Gwapo naman at mabait. God bless us all. Nanliligaw po ba? Hindi po. Hindi po siya nanliligaw. Talagang best friends. Best friend lang po talaga kami. Turing po namin sa isa't isa ay magkapatid, magkaibigan. Talagang sandalan ng problema. Yan. Basta yun po. If ever po naman ligaw, hindi ko din po talaga masasagot yan ngayon. Kasi po, hindi po ako nakafocus ngayon sa mga ganyan. Kagaya po ang sinabi ko sa inyo, kami po ni Axel, hindi po kami nagmamadali.
Talagang inauna po namin ang dapat namin unahin. Ayan naman po. Paulit-ulit po tayo ng tanong. Galing naman pa yung Ma'am Ana Arguelles. Kung sakali may pag-asa ba si Justin, please. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam talaga. Promise po, hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Wait lang po. So, ayun guys. Hindi ko na po babasahin yung ibang questions kasi ulit-ulit lang po ng tanong. Yes po, alas about po sa amin ng Justine at nila dyan ang question. Sige po, kwentuhan ko na lang po kayo. Ngayon po sa grade 12 life, ang hirap po kasi triple po yung hirap at pagod. Talagang masasabi kong ito po from elementary, junior high school at senior high school lang po talaga ako talagang nahirapan ng sobra. Grade 11 po, okay naman po. Nakaya ko naman po talaga dito po sa grade 12 life ko. Talagang mangiyak-ngiyak na po ako dito. Though alam po naman po na mas yung triple po sa senior high school. Basta baka maging doble pa po yung triple na yan. Baka maging 6 times po yan talagang sa college. Ang pagod po. Ang pagod po mag-aaral. Talagang ang daming sleepless. Tapos, gahol po kami sa oras since minamadali po talaga. Halos 1 buwan po kaming minadali. At, ang sakit po sa ulo, nagkakasakit na rin po ako, lalong-lalo sa Rachel. Nagkakaroon na po kami ng cough and fever, sipon. Tapos, parang po yung, alam muna namin, nangangati po. Ang sakit po sa ulo, parang binipiyak po yung ulo namin kapag kulang po kami sa tulog. Kasi po talagang ang daming gawain ng grade 12. Lalong-lalo po ang mga grade 11 ngayon, kadalasan wala silang pasok since mas kailangan po namin yung room ng school. Kasi po ang dami po ng grade 12 students at halos sabay-sabay po talaga research, work immersion, portfolio, quizzes, assignments, activities, notes, lessons, kailangan mo kang pumasok, gigising ka ng maaga, projects, yung mga kailangan mga videos, kailangan mong bilhin. Talagang parang sasuffer ka sa grade 12 life. Pero worth it naman po ito dahil pasado naman po tayo at wala pa po tayong lagapak na grades. At sana po tumaas pa po ng tumaas. At sana po may po ako ngayon. Sana po matapad yung goal ko ngayon. Bago pa lang naman po sana matapos yung school year namin. Sana pag-akyat ko po sa stage is meron po sanang award. Para makuha ko po yung award na yun, pinagbubutihan ko po. Lalo po sa Rachel, talagang naawa na po ako sa pinsan ko. Pagkadalasan po kasi leader po siya sa lahat. Tapos multitasker pa po siya, vlogging, tapos ang dami niya pa pong ginagawa this year. Lalo na po, magdadebut na po si Rachel, nag-birthday na po siya. Photoshoot, saka ilang photoshoots po sila. Super pagod. Minsan gabi pa po yung photoshoots nila. Tapos, syempre susundin po siya ni Kuya. Vlogging. Vlog po uli. Vlog. Aral-aral. Hindi na po nakakaras yung mind namin. Nung birthday po ni Kuya, March 12. Nakapag-relax naman po kami pero may iniisip pa rin po kaming gawain. Kasi nung birthday po ni Kuya, may pasok po kami. Tapos, talagang nirelax po yung mind ko nun.
in-enjoy ko po talaga yung araw na yun. Until dumating po yung midnight, hanggang sa mag-midnight na po, inabot po kami na dapat po umaga pa po talaga kami uuwi. Umagang-umaga po kami uuwi. Sabi ko is, akala ko po kasi lang, hanggang gabi lang po kami uuwi rin. Ang pala po, biglaan na overnight na lang. Tapos, since umabol po si Justin, umabol po sila Tito, kakarating pa lang po galing sa Boracay po ba yun? Yan, kakagaling pa lang po nila dun. Sumunod po sila dun sa Paracali, sa Candelaria Beach, na kailangan pong bumiyay ng 2 hours, 1 to 2 hours, depende po sa traffic or sa gamit mo sasakyan. Kasi kung mabagal po yung sasakyan mo, talagang aabutin ka ng 2 to 3 hours. Pero kung mabilis ka naman po mag-drive, 1 to 2 hours lang po. Depende po sa bilis ng takbo. Kung naghahabol po si Justin nung gabing yun, at nalaman ko po na uuwi po siya ng madaling araw. Sabi ko, papahatid ako sa kanya sa bahay. Kasi papasok mo ako at madami po talaga akong hinahabol na activities. Since kami po ang first batch ng OJT namin, talagang ang daming notes, iba't ibang subject, kailangan mo sulatin ang haba. Yung pinakamahabang sinulat ko guys, 98 slides. Grabe ba? Ang pagod. Tapos may notes pa sa PE, sa empowerment, ang haba. Ang dami. Nasa subject ng iba't iba. Tapos kailangan po mag-review, memorize, sulat ng daily diary. Tapos sa OJT namin, papasok ka maaga, gigising ka maaga, tapos uwi mo 8:30, 8 p.m. Tapos gigising ka maaga 8 a.m. Dapat 8 a.m. andun ka na. So ang gising ko 6:30. Kasi kaso syempre mahirap ang sasakyan. Wala ka pang masasakyan ng ganung oras. Kailangan pa magtiyaga kapag sakay. Tapos ang lunch break namin, syempre 1 hour lang. Ang bilis lang ng lunch break namin. Grabe ang pagod sa pinag-OJT-han namin. Laging kailangan nakatayo ka. Hindi ka po talaga pwedeng umupo. Pagkapasok ko pa lang, punas lamesa, walis, lagay ng mga sauce sa mga mangkok at maglagay ng tubig sa ref, magtimpla ng juice, punas, ayan, upuan, lamesa, mag-refill ng tissue sa lalagyan. Yan, tingin sa taas. Second floor po kasi yun. Since first week ko po sa kitchen kasi ako, halos talagang grabe guys. Welcome to reality. Ang hirap po pala maging ganun yung work kasi magiging full-time worker ka po talaga dun. Ang pagod. Talagang kailangan mong maging handa at pagsikapan yung mga oras ngayon. Na kailangan mong makamit yung goal na yun para syempre as soon as possible, dumating man yung araw, successful ka na. Ikaw na yung makakatulong sa iba. Diba guys? At syempre, kailangan dishwasher ako doon. Taga-coat ako ng cordon bleu, fish fillet. Taga-defrost ng fish fillet. Taga-tanggal ng mga hasa ng isda. Taga-hugas ng mga tawag po ba? Seafoods. Malalaking hipon. Talagang may ilang beses po ako natusok ako. Ang tatalim po ng kutsilyo nila. Talagang kaingatan ka po. Talaga may mga ibang OJTs po doon na nahiwa. Talagang hiwa po talaga dito. Hiwa talaga siya dito guys. Grabe ang dugo. Tapos, ang dami namin ginagawa doon. Bawal kang maupo. Pero kung nasa kitchen ka naman, kung nagko-coat ka naman ng something, pwede ka umupo, gawan ng paraan. Kunyari, nasa baba ka nagko-coat, diba? Ganun yung technique ko. Ganun yung technique ko para hindi ako mapagod ng Tapos, rotation na. So, kitchen na ako, sa dining na ako. Siyempre, gigising ka ng maaga. Papasok ka. Pagdating mo nga is punas, walis, lagay ng sauce, arrange ng mga kutsara tinidor ng mga plates, punas ng plates, maglagay ng yelo sa mga pitchel, tubig, juice, yan, halu-haluin yung mga kailangan haluin. At
hindi pwedeng wala kang ginagawa sa pinag-OJT-han namin. Kasi there is a lot of CCTVs there po talaga. Ang dami CCTV. Hindi ka pwedeng walang ginagawa doon. Picture mga wait lang. Hindi ka pwedeng walang ginagawa doon. So, ayan. Pag ano na guys, kapag 10 a.m. na dumadating na yung mga bisita, mga customer rather, yan, nagsisidatingin na sila. Siyempre, unang gagawin, entertain the guest, assist, and kailangan mong maglagay ng tubig sa kanila. Siyempre, may pitchel. May pitchel, at baso, kung ilang packs yung tao, kung ilan doon. At lagay ng baso, kutsara, tinidor, plato. At bigyan sila ng pika-pika na foods para while waiting, may kinakain sila or may nginunguya sila. At syempre, bigay yung menu, hintayin na sila makapili at kapag tinawag ka na, dun ka lang lumapit. Or dun ka lang sa may bandang likod nila para ready ka na. Dala-dala na yung OS, lista. Siyempre, dinidemo ko na guys. Siyempre, kailangan mo makinig sa kanila. At after nila mag-order, repeat order mo to make sure na hindi ka magkamali sa order nila. Bigay mo sa kitchen at after a minutes, 15 to 20 minutes, 30 ganyan. Depende sa in-order nila. At kung depende kung gaano karami. May mga customer na masungit, pero dito mo talaga masusubok yung patience mo. Kung naging masungit man sila, respect siguro dahil sa gutom na sila, kaya nakakawala po talaga sa mood ang gutom. Talagang kailangan entertainin mo na lang po talaga sila, talagang respetuhin, galangin mo sila. If may mga customer din po na super bait, ninitaan ka, at nagbibigay po sila ng tip, pero as AOJT students, yung tip po na yun is binibigay ko po dun sa mga staff, kasi may tip box po sila dun, at kahit po sa amin po binigay sa aming mga OJTs, binibigay po namin sa kanila kasi OJT lang naman po kami. At ayun, napahaba na po yung kwento natin. Sige, tapusin na po natin yung vlog. At thank you so much po sa inyo. Thank you po kay Lord. Dahil lagi niya po akong ginagawian. Lagi niya kaming ginagawian, family ko. Thank you po sa inyo sa pagsuporta sa amin. Maraming salamat po sa panonood ng vlogs ko. Konting-konti na lang po talaga. Ay, talaga lang. Nakakamit ko na yung pangarap ko na maging vlogger po talaga. Talaga lang. Siyempre, thank you kay Kuya Rene, sa family ko, at sa inyong sumusuporta, at sa mga sponsors, sa mga viewers, sa hindi po nag-skip ng ads. Thank you so much po sa inyo. Pagpalain po kayo nawa ng Panginoon. At stay healthy po, at sana hanggang dulo po nakasuporta pa rin kayo sa amin. At sana po ma-meet po namin kayo. Kapawid lang po talaga. Super drained na po yung utak ko. Ay, ngayon po pala is may sakit po si mama, nasa kabilang kwarto. Naalagaan po siya ni papa. So, nilalagnat po si mama galing. Nagtaka nga po kasi ako ang aga ng uwi. Dumiretso po siya sa CR para kumuha ng timba at ipasok sa kwarto. At hindi po siya uncomfortable. Nilalagnat po si mama, nagsusuka, inaabot po ng sakit niya. Pag-pray po natin ang nanay ko, sana hindi na po siya magkasakit. Sana maging healthy lang po siya palagi. Gabayan niyo po siya, Lord. Thank you so much po. At abangan po natin ang mangyayaring Dibo ni Rachel. Ayan, bye-bye po. Thank you so much po sa inyo. At kung may mga katanungan naman po kayo, comment niyo po dito sa vlog ko today. May iba naman po tayo. Huwag naman po lagi sa amin ni Justin. Puro po sa amin ni Justin eh. At hindi ko na rin po yung nakakasama.
Ewan ko, may problema po ata yung tao. Yan. Bye guys. Thank you so much.